Bumagsak ang utos na parang tibak. Tuyo, walang pagtutol, ang sinumang tagapag-ugnay na naglatag ng kampo sa loob ng 3 bilog mula sa pader ay dapat ihiwalay. Hindi matatag ang agos. Kailangang pigilan. Right double angle quotation mark. Hindi na kailangang basahin pa ni Lyra ang buong mensahe. Galing iyon kay Derindol. At kapag si Darin ang humiling, lahat ng tagapag-ugnay ay sumusunod. Naitala ang mga bilog sa lupa pagsapit ng bukang liwayway. Mga paising vibratoryo ang inilatag sa paligid ng mga silungan. Ramdam niya ang presensya ng mga ito na parang mapang-apid na bigat sa kaibuturan ng kanyang tiyan. Si Fen ang naitalagang gwardiya niya. Bata, matatag, at tapat kay Darin, hindi sa kanya. Hindi ito madaldal. Laging nagmamasid. Laging medyo mas matagal kaysa nararapat. Kilala niya si Fen noong bata pa, mausisa, malaya, laging handang mag-explore at magtanong. Ngayon, nagsusulat na lamang siya ng mga tala. Sinala, sa kabilang banda, ay sinubukang lumapit. 2 beses. Sa una, nagkunwari si Lyra na pagod. Sa ikalawa, ngumiti siya ng masyadong mabilis. Naintindihan ni Nala, ngunit wala itong sinabi. Hindi pa. Mas mabigat para kay Lyra ang magsinungaling kay Nala kaysa sa pag-iisa. Hindi niya ito kailanman nagawa noon. Lagi niyang sinabi ang lahat dito. Kahit ang mga alinlangan. Lalo na ang mga alinlangan. Ngunit paano ipapaliwanag si Cor? Paano ipapaliwanag si Alec? Ang manipis na hiblang iyon, di nakikita, ngunit totoo, mas totoo kaysa sa mga salita. Ang ugnayang hindi niya maunawaan, ngunit kanyang nararamdaman. Akala niya ay kaya niya itong paamuin, ang ugnayang iyon. Itago ng payapa, banayad, walang banta. Ngunit tumutugon ang agos. Alam ng agos. At si Darin rin, marahil. Kaya nanahimik si Lyra. Nananatili siya sa loob ng mga bilog, inuulit ang kanyang mga galaw, ang kanyang mga ritual. Gaya ng pagsusuot ng maskara.